Sabi dito mga kababayan sa report ng Manila Times, China seeks joint solution with Philippines on sea dispute. What? Nagpaduda na naman po si Wang Yi pala. Wang Yi, sino ba to? Si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Wang Bo pala, pag binaliktad mo, buwang. What? Sabagay, mas akma yata yung Wang Bo kaysa Wang Yi. Nagpaduda na naman po yung mga Chinese. Yun ang strategy nila, mga kababayan. Sige lang ang panloko. Hindi man po sila sincero sa mga sinasabi nila. Palibasa, mga dilawan. Alam ba ninyo yung mga Chinese, mga dilawan sila? Yellow race? What? Parang yung mga dilawan dito po, mga kababayan. Pag nag-declare ng mga statements po, may mga sinabi, huwag kayong maniniwala sa mga dilawan. Hindi man po sila sincere sa kanilang mga sinasabi. Tulad ng mga Chinese, double talk po kasi ang pinoporso nila yung kanilang sariling agenda. Hindi man po sila nakikinig. Ang pinakikinggan lang nila mga kababayan, yung sarili nila. Tulad nito na si Wang Yi. Tama pa? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kadudadudang proposal, kadudadudang kwento, na gusto daw nilang makipag-dialogue sa atin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami tayong marating na mga tao. And wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. Ayos. So ito yung balita mga kababayan. Chinese Foreign Minister Wang Yi. Hindi Wang Bo, Wang Yi pala. Mas bagay niya Mr. Maravillas yung Wang Bo kasi pag binaliktad mo, buwang. Buwang has urged the Philippines to expeditiously work with China to seek an effective way to control the situation in the disputed waters. Maniwala sa inyong mga sinasabi. Ilang beses na kami na nakipag-usap sa inyo, wala man pong magandang resulta. Walang sincerity sa party po ninyo. Masisisi ninyo yung mga mamamayang Filipino kung nawala na yung tiwala sa inyong mga Chinese. Iba man po kasi yung sinasabi ninyo sa ginagawa ninyo. Yun ang problema. Yan kasi yung natura ng mga dilaw. Mga Chinese, dilaw sila eh. Yellow race. Tulad ng mga dilawan dito, karamihan sa mga supporters ng mga dilawan po, pati yung dilawan talaga, si Coricong, Chinese. Kaya pari-parehas po ang ugali nila. Sabi rito sa amin, daing kamugtakan na kauron. Walang kwentang kausap. Kasi yung mga pananalita nila mga kababayan, hindi mo pwedeng panghawakan. Parang yung, para lang si Maudigs, hindi mo pwedeng panghawakan yung kanyang mga sinasabi. Kasi nga po, baliktad yung sinasabi nila sa ginagawa. Ganon. Sabi rito, Wang, who is also a member of the Political Bureau of the Communist Party of China, Central Committee has exchanged views with dignitaries of Singapore, Malaysia, on the current situation in the South China Sea, and clarified China's position during his visit to the two countries on Thursday and Friday. Ngayon, ano daw sabi? Wang noted that China has repeatedly expressed its willingness to resolve
differences with the Philippines through bilateral dialogues. Trinay namin po many times. Mamaya ipakita ko sa inyo yung mga bilateral dialogues na ginawa ng previous administration. Si Mau Diggs, binarkada na kayo ni Mau Diggs eh. Gusto pa nga ni Mau Diggs kahit pabiro, gawin na ninyo kaming province. Wala din, lalong lumala mga kababayan yung sitwasyon sa West Philippine Sea. Bakit? Inintensify nila mga kababayan yung kanilang pagsasamantala. Kaya nga iniba ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung approach. Binago, binaliktad lahat. Kasi nga po, yung dialogue, bilateral talks, hindi naging effective. Yung pakikipagkaibigan sa inyo, hindi naging effective po. Effective lang po on your favor. Sa amin, hindi. Lahat lang pabor sa inyo po yung nangyari. Kaya huwag kami wangbo, ay wanggi. Wangbo na lang anya Mr. Maravillas, mas akma. Mas bagay sa kanya. Hoping that the Philippine side, sabi rito, would abide by the consensus reached in the past and cherish the mutual trust accumulated through the improvement of bilateral relations. What? Paano ninyo nasabi? Yung sinabi ninyong would abide by the consensus na reach po, kayo hindi po nag-abide. Di ba na pag-usapan na po in the past na hahayaan lang ng both sides yung pangingisda, boss ng mga mangingisda ninyong mga Chinese fishermen, then mga Filipino fishermen, abang nag-uusap po ng may hinahon. Anong ginawa ninyo? Ilang beses ninyong binomba, pinalayas, hinaras yung aming mga mangingisda. At hindi lang yung aming mga mangingisda, yung hinaharas ninyo. Pati yung aming Coast Guard, pagkatapos yung aming Philippine Navy, isinama na ninyo sa inyong mga harassment. At padala kayo ng padala ng napakaraming mga Chinese vessels. Swarming na nga po ang nangyayari. Kami lang po yung nag-abide ng consensus na sinasabi ninyo, pero kayo hindi. Take advantage kayo ng take advantage dyan sa lugar sa West Philippine Sea. Kami hanggang ngayon, yung bulok na, yung bulok na Sierra Madre, yun pa din hanggang ngayon ang makikita dyan sa Ayungin Shoal. Kayo, ilang mga vessels ang nandiyan dyan? Umabot na nga ng 400 to 500 sabi ng mga foreign vessels. Sabi ng Philippine Coast Guard namin. And 80% sa mga foreign vessels na nandiyan ngayon, mga Chinese. You see? Pagkatapos sasabihin ninyo, mag-abide ng consensus na reach doon sa bilateral talks. Huwag kami wangbo, ay wanggi. Ang ginagawa ninyo, harap-harapan na panluloko. Gano'n naman talaga yung mga ugali ng mga dilawan. Yeah, Mr. President, sa bagay, alam na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po yung ginawa ng ating Pangulo, dumikit sa Amerika. At ini-engage niya, mga kababayan, yung mga bansa, the surrounding countries, yung ASEAN, plus yung Australia, Japan, South Korea, pati European Union. Gusto ng mga Chinese, bilateral talks lang para makapag-take advantage po sila tulad ng ginagawa ngayon. May pagpatuloy nila yung pagsasamantala, pambubuli. Yung bilateral talks kasi, to their advantage kasi malakas sila, malaki sila, mayaman sila. Ganun po eh. Ganun ang natura ng ugali po ng mga tao. That is part of human behavior. Di ba ganon? Pag mayaman po, dominated niya yung dialogue. Tingnan ninyo magsalita yung mga mayayaman dito sa Pilipinas. Pagkausap yung mahirap, dominated niya. Siya yung nagdidikta. Ganito anya, ganito, ganito.
Ayoko niya, sabi ng mahirap na may lupa. Ayoko niya. Ano nga yun mo? Padala siya ng mga army, private army. Di ba gusto mo? Ayoko niya. Gusto mo? Yung mga ngamkam ng lupa na mga sindero, mga mayayaman, ganun po ang behavior, ganun ang China po. Kaya gusto niya dialogue. Ayaw niya na may ibang tao na witness po. Para yung kanyang panluloko po ay hindi ma-check yung kanyang panluloko. Bright yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi wala man pong pagkakaiba ng makipag-dialogue tayo, ganun pa rin. Nagsasamantala yung mga Chinese. Pero nag-attempt pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos na makipag-dialogue. And until today, gusto niyang makipag-dialogue. Kaya lang, with the presence na ng ating mga kaibigang bansa, para may testigo po, hindi para hindi uobrar yung kanilang harap-harapan ng panluloko, may witness eh. Mga sinungaling yung mga Chinese po eh. Tulad nito, sabi ni Wang Yi. Wang noted that China has repeatedly expressed its willingness to resolve differences with the Philippines through bilateral dialogues. Willing daw sila. Ito pa po ang kasinungalingan niya. Sabi niya rito, over the years the situation in the South China Sea has achieved overall stability. Ano yung stability na sinasabi ninyo? Stability sa inyo. Pero dinidestabilize ninyo yung region, yung South China Sea, with your presence, with your constant harassment na ginagawa sa amin. Tapos sasabihin ninyo, overall stability and provided a favorable environment daw for the respective development of regional countries with the joint efforts of China in the Association of Southeast Asian Nations. Galit nga po sa inyo yung mga ibang bansa sa Southeast Asian Nations kasi nandyan yung inyong pagmamalabis. Tapos sabay blame niya mga kababayan sa Amerika. Lagi niyang pinag-iinitan yung Amerika kung saan may mutual defense treaty sa atin. Ang ibig niyang sabihin mga kababayan siguro, itong mga Chinese, na dumistansya tayo mga kababayan sa Amerika. Sabi niya rito, Wang said, the United States and some other forces, however, are constantly making waves for fear that the South China Sea will no longer be chaotic. What? He noted that they have used the Renai Jiao, Ayungin Shoal, yun ang tawag nila mga kababayan, issue recently to fan the flames, stir up troubles between China and the Philippines, fuel confrontation and jeopardize the peace and tranquility of the South China Sea in a bid to serve their own geopolitical strategy. What? Sabi ko sa inyo, binabaliktad nila tayo. Sila yung pabiktim, mga kababayan, habang ang katotohanan, tayo yung binibiktima ng mga Chinese. Anong sinasabi ninyo na fan flames and stir up troubles? Sino ba yung nagsasagawa ng trouble sa South China Sea? Na dati matahimik yan, dyan. Kung hindi kayo po, for several decades, matahimik po yung South China Sea, yung West Philippine Sea, yung inyong mga mangingisda at aming mga mangingisda, nagtutulungan sila. And until today, tinutulungan namin yung mga mangingisda ninyo. Last year lang, may mga Chinese na nadisgrasya yung kanilang bangka. Di ba sinagip ng aming napuntang Samar? You see, sinagip ng aming Philippine Coast Guard, sinagip ng aming mga mangingisda. Ganon kami magtrato sa inyo. Dati naman ganon. Boss, the Chinese fishermen,
and the Filipino fishermen. Nagtutulungan sila, nagsishare pa nga ng pagkain. Sa gitna ng karagatan, naging problematic lang yung South China Sea nang kayo po ay pumunta na dyan at mag-establish ng military base. At lagi kayong nagpapadala ng inyong mga milisya at Chinese Navy. Doon nagsimula yung trouble po. Hindi man po kami yung nagsisimula ng trouble dyan or nagsimula ng trouble. Kayo ang nagsimula ng trouble. Tapos binabaliktad ninyo yung kwento. Ito yung sabi nila. Fanning flames daw. Stir up troubles between China and the Philippines. Tinuturo nila yung Amerika. Paano nangyari yon? Yung Amerika lang nagpo-provide sa amin ng mga information kasi they have the technology. May mga satellite sila. Nache-check kasi yung inyong mga pagsasamantala. Pino-provide ng yung video. Pino-provide ng Amerika sa amin yung mga pictures ng inyong swarming, ng inyong mga milisya. Dahil nati-check ng Amerika, sinasabi ninyo, troublemaker yung Amerika dito sa West Philippine Sea. May obligasyon sa amin po, Wang Yi, yung Amerika kasi 1951 pa, may mutual defense treaty sila sa amin. At huwag kayong nagdidikta sa amin kung sino yung dapat barkada namin. Never kaming nagdikta sa inyo kung gusto ninyong makipagbarkada kahit sa mga kung sinong Poncio Pilato. Wala, that's none of your business. Di ba? None our business. Nakipagbarkada kayo sa Russia, nakipagbarkada kayo sa kung sinong mga bansa, sa Iran, wala kaming paki. Barkadahin ninyo kahit yung mga aliens. Barkadahin ninyo. Wala kaming paki sa kung sino yung gusto ninyong maging barkada. Wala din kayong paki kung sino yung gusto naming barkada. So, barkada namin yung Amerika. Huwag kayong nangingialam sa barkadahan namin. Barkadahan namin yon. Wala kayong pagrespeto kasi sa kapwa. Kasi yumaman na kayo. Yumaman kayo. Kasama kami doon sa naging dahilan sa pagyaman ninyo. Tingnan ninyo kung gaano katindi yung trade imbalance between your country and our country. Yun ang sinabi ni Mig Zubiri based on data. Mas yumaman kayo sa amin kaysa yumaman kami sa inyo. Di ba? Yung mga negosyante ninyo, yung mga contractors ninyo, nandito lahat. Lahat yan nagbabayad. Ito mga contractors ninyo, mga investors ninyo dito sa amin. Nagkikinabang kayo. Di ba? Through the collection of revenue, siyempre nagbabayad yan sa inyo, mga contractors na yan. Yumaman dito sa amin. Yung mga investors ninyo, yumaman dito sa amin. Lahat na lang mga Chinese yung mayaman dito sa amin. Inaakot lang ninyo yung mga resources namin, pati yung pera namin, inaakot ninyo pabalik sa China. Pati yung mga pasugalan ninyo, dito sa amin ninyo ginawa. You see? Pagkatapos, ganun yung pagtrato ninyo sa amin. Yun ang masama po, Wang Yi. Para niya, Mr. Maravilla, sinasadya mo. Sabi niya rito, China hopes the regional countries will maintain the necessary vigilance against the masterminds behind the scenes and take their own actions to play a leading role in maintaining peace and stability in South China Sea. Sabi po ni Wang, referring to America, yun ang pinatatamaan niya. Gusto niya, dumistansya tayo sa Amerika para tuloy-tuloy yung kanilang pagsasamantala at pagbabraso sa atin. Alam namin kung ano yung intention ninyo po. Sabi niya, Wang stressed that China is willing to work with ASEAN countries to accelerate consultations on the Code of Conduct in the South China Sea and strive to reach an early agreement on regional rules
that are effective, substantive, and in line with international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea. Ano yung sinasabi ninyo? Yung mismong desisyon ng UNCLOS, ayaw ninyong i-recognize? Sabi ng UNCLOS, ang ayungin, amin. So wala kayong karapatan na harangan yung aming mga tropa sa pag-atid ng mga pagkain para sa kanila. Wala kayong pakialam kung anong gagawin namin dyan sa ayungin. Kung kami tatayo ng structure, kami nga, hindi nang ialam dyan sa structure ninyo na dapat sana, hindi ninyo ginawa. Di ba? Pinabayaan na lang ng mga previous administrations. Kasi nga, nauto ninyo. Pagkatapos, itong mismong nasa bakuran na namin, yung ayungin show, nangingialam kayo, binagbabawal ninyo, yung sasabihin ninyo, baka niya, yung food niya, parang may utang na loob pa kami sa inyo, yung pagkain niya, pinalusot namin. So, nakapagatid niya ng pagkain doon sa mga tropang Filipino. Pero niya kasi yung isa, mga construction materials, sabihin pa halimbawa, kung totoo yun na construction materials, anong pakin ninyo? Kayo nga, yung mga constructions ninyo, nandito na sa Manila Bay. Inayaan ng mga previous administration. You see, nasa pag-reclaiming na ng Manila Bay. You see, butit na silip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, stop. Sinuspend mga kababayan indefinitely yung reclamation diyan po sa Manila Bay. Mga Chinese ang mga contractor po. Kita ninyo? Ito po yung sinasabi kong bilateral talks. Kita ninyo? Philippine-China bilateral talks. Chinese. Basahin ko sa inyo. Ito yung sinasabi niya na hindi man po naging effective yung mga bilateral talks na sinasabi ninyo. Sabi rito, 5th meeting of the China-Philippine Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea. Kailan ito? November 29, 2019. Ay, October pala. October, Beijing, China. Yan October 29, Beijing, China. Basahin ko sa inyo kung ano to. The Republic of China and the Republic of the Philippines convened the 5th meeting on the bilateral consultation mechanism on the South China Sea on October 28, 2019 in Beijing, China. Chinese delegation was led by the Vice Foreign Minister Lu Xiaohui, while the Philippine delegation was led by Undersecretary of Foreign Affairs for Policy, Enrique Manalo. Yung secretary na natin ngayon. The delegation from both sides were comprised of officials from the Philippines, from the respective foreign ministries and relevant agencies. Both sides recognized and encouraged by the good momentum of the China-Philippine relations and heightened the importance of leveraging on the positive and fruitful meetings between President Xi Jinping and President Rodrigo Roa Duterte. Panahon ni Mao Diggs po. Yung panahon ni Mao Diggs po, yung inclination ng ating bansa, sa China po, binarkada mga kababayan ni Mao Diggs. Nag-improve yung situation po sa West Philippine Sea. Hindi po, lalong lumala. Galing pa nga lang si Mao Diggs sa inyo. O di ba Wang Bo ay Wang Yi?
galing kahit walang authority yung aming Pangulong Bongbong Marcos, biglang lumarga pa Beijing. Kinausap yung Pangulo ninyo. O ano nangyari? Ito na, yung latest na harassment. Binomba na ng water cannon yung aming Coast Guard, yung aming vessel na mag-aatid ng pagkain doon sa BRP Sierra Madre. You see? Nung pumunta yung aming Pangulong Bongbong Marcos, kausap yung inyong Pangulo noong January yata yon. Ano nangyari? Pagbalik niya, comes mga kababayan di laser attack. So nakakaloko kayo. Baliktad yung inyong ginagawa eh. Sa sinasabi ninyo, baliktad. Kaya yung mga statements po ninyo, worthless na po. Wala nang halaga sa amin. We will pursue other directions, other mechanism. Kasi ineffective po yung dialogue with you. Tama, mali. Masisi ninyo kami kung bakit kami dumikit. Dumikit na kami sa inyo. Umaboso kayo. Kaya ngayon, dumikit uli kami sa Amerika with our President Bongbong Marcos leading the country. Alam namin, basa ng aming Pangulong Bongbong Marcos, gusto ninyo bilateral talks para ang masunod lang po yung inyong mga gusto. Para tuloy-tuloy yung inyong pambabraso sa amin. Alam yon ng aming Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi na po babalik sa sinasabi ninyong bilateral dialogue. Gusto ninyo, di bombahan na ninyo yung gusto ninyong bombahan. Kami, ready kami to defend. Sabi yan ng armed forces mismo. At nag-warning na yung Amerika, any attack on on our vessels, Philippine vessels, will trigger the Mutual Defense Treaty. Nag-warning na yung aming armed forces, sabi rito. After water cannon attacks, Beijing now seeks calm. Mga panduloko lang nila ito. They are sending mixed messages, mga kababayan. Double speak. China Coast Guard should behave in West Philippine Sea. Armed Forces warns. Yung Armed Forces of the Philippines. So sabi rito, Armed Forces of the Philippines warn that the China Coast Guard operating in the West Philippine Sea to behave and that Beijing would be blamed for all the consequences that would arise from hostile acts in the area. Sabi ng ating mga kasundaluhan, the Philippines is ready to defend its position should China resort to forcefully removing the BRP Sierra Madre. Moored at the Ayungin Shoal, Armed Forces spokesperson Colonel Medel Aguilar said. So medyo matigas na, mga kababayan, yung pananalita ng ating Armed Forces. Sanay naman po yung ating Armed Forces. Ready man po sila na makipag-bakbakan po. Nabuhay na yung dugong lapu-lapo sa ating Armed Forces. Ano ba? Yung panahon ni Lapu-Lapu, ni Magellan, mga kababayan, tingnan ninyo yung nangyari. Di ba nalibing si Magellan po? Yung sabi ng iba, David and Goliath anya tayo. The Philippines is David, in Goliath yung China. Kaya nga po, tama kayo. David and Goliath. Alam na ninyo yung biblical story na David and Goliath. Sino yung panalo doon? Si Goliath, si David. So hindi mo masusukat sa liit, mga kababayan. Di ba may kasabihan tayo na mga Filipino? Yung maliit ay siyang nakakapuwing. Yung maliit. David and Goliath nga po yung example. So sabi po ni Aguilar, he clarified that while such a scenario is purely speculative, the Philippine military, of course, we will resist, anya. Pag nangyari po, may nangyari dyan sa West Philippine Sea, madya-justify na po yung
pag-activate ng Mutual Defense Treaty. So, matitesting natin. Siguro may mga nakaposisyon na rin po siguro na mga tulad ng hinulog ng Amerika. Alin na niya yung hinulog ng Amerika? Yung hinulog ng Amerika, mga kababayan, sa Nagasaki, tapos Hiroshima, may mga nakaposisyon na siguro na kahit o di ba? Alangan mangwala. Yun ang dapat na maintindihan ng mga Chinese. Kung kayo mayroon nun, we know you are a nuclear power country. And we are a friend of a nuclear power country. Yung Amerika. Pero ayaw man namin ng ganun sana. Kaya lang, if it is necessary, talagang gusto ninyong sukatin yung aming resolve, o di try na ninyong kantiin yung aming yung aming mga Coast Guard dyan, sa West Philippine Sea. Huwag ng tubig, gamitin na ninyo yung gusto ninyong gamitin. Para hindi na natin lahat mapakinabangan. Yung West Philippine Sea, South China Sea, hindi na natin mapapakinabangan. Pati yung bansa ninyo, hindi wala na din kayong pakinabang. Pati kami dito siguro sa bansa namin, wala na tayong pakinabang sa mundo. Di ba? So, itry lang ninyo para lahat ng tao wala ng pakinabang sa mundo. Ano pa? Sige man lang ang away natin. Anyway, yung tribulation period, mga kababayan, as written in the Word of God, will come. Akala ninyo, hindi mangyayari yon. The Battle of Armageddon, mga kababayan, will come. The final conflict, mga kababayan, will happen in the very near future as prophesied in the Word of God. Gusto ninyo, you pull the string. Talagang mangyayari po yan. Huwag tayong matakot po, mga kababayan ko. Kasi sabi mismo sa Word of God, do not be troubled for wars and rumors of wars. There will be wars pala and rumors of war. But the end is not yet. Hindi pa man po katapusan. Kaya awak natin, mga kababayan, yung promise ng ating Panginoon. At mismo yung ating Panginoon nagsabi, prepare for war. Yan mismo ang sabi ng ating Panginoon. Kaya paulit-ulit kong sinasabi dito po, para hindi po mangina yung ating kalooban. Talagang papasok po tayo sa tribulation period. Magsasabong po yung mga bansa kahit ayaw natin. Sino ba gusto ng gira? Lahat talo po dyan. Pero it will come eh. Kaya sabi ng Diyos mismo, maganda. Alam ba ninyo kung sino yung makakapagtigil lang ng girang ito? The second coming of our Lord Jesus Christ. Kasi po, pag hindi siya pumasok dito, no flesh will be saved. Wala nang maliligtas. Matindi po. Yan po ang destiny ng humanity. Kaya po, huwag tayong matakot dito sa mga pambubuli ng mga Chinese. Amunin na natin na simulan na nila para tapos na po at dumating na yung ating Pangulong, dumating ang Pangulo, yung ating Panginoong Hesukristo to establish the millennium reign. Yan ang magti-trigger po. The Battle of Armageddon will be the last conflict, mga kababayan, that the world will witness, and it will be the end of the age, mga kababayan. The age ng mga makasalanang tao sa mundo. Huwag tayong matatakot po kasi lahi tayo po ni Joktan, ni Ophir. Si Joktan po, anak ni Eber, yung pinagmulan ng mga Hebrews, kapatid ni Peleg na pinagmulan ng mga Israelites. Huwag tayo pong matakot. Lahi tayo po ni Lapu-Lapu. You just imagine, si Lapu-Lapu po, hindi nagpasinda kay Magellan. Panahon na yon, yung British Empire, Spanish Empire po, sila yung hari ng mundo. Hindi nagpasindak sila Lapu-Lapu. Ganon din dapat tayo, mga kababayan na mga Ophirians, mga Filipino.
lahi ni Lapu-Lapu. Superior yung military yung arms, yung mga armas ng mga Kastila. Tayo mga kampilan lang po. Mga sibat. Mga espada at sibat lang yung gamit natin. Saan pinulot po si Magellan? Ngayon huwag kayong matakot po. Kahit nga sa mga Amerikano, lumaban po tayo. Basahin ninyo yung history. Matatapang po yung mga Filipino. Yung lahing Filipino po, mga Ophirians, matatapang tayo. Sabi sa lupang hinirang, sa manlulupig di ka pasisiil. Tama? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Yun. Dapat yun ang mga itanim natin sa isipan nitong mga Chinese. Tayo hindi po nakikipag-away, but we are ready to defend. Sabi po ng Armed Forces of the Philippines. At dapat yun din ang ating yun din ang ating sasabihin. Huwag kayong makikinig doon sa mga statement ni Mao Diggs. Huwag kayong makikinig doon. Tinatakot po tayo. That is the narrative ng mga Chinese para po sindakin tayo at manghina. Huwag kayong manghihina po. Manalig tayo sa ating Panginoong Ama sa langit. Tama? Sa gira po, yung preparations po sa atin. Pero yung victory po ay nasa kamay ng ating Panginoon. Nasa Bible po siya, Proverbs, sabi rito. The horse is prepared for the day of battle, but deliverance and victory belong to the Lord. Maniwala kayo. Nasa Panginoon pa rin. Kaya umasa tayo, mga kababayan, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa kanyang protection. Kahit mag-ready pa sila, lahat ng nuclear, i-ready ng mga Chinese. Tingnan natin. Kung maagaw natin yung ilang nuclear nila, wow. Ano ba? Makaagaw lang tayo ng isa. Marami naman tayo, di ba? Marami din tayo. O di targetin natin yung isa sa kanilang Huwag ko nang sabihin. Yan man lang po, mga kababayan. Huwag kayong pasisindak dito sa mga Chinese na to. We are Ophirians. May lahing mga Hebrew, mga kababayan, matatapang. Tama? Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.